everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Sa inyong lahat po, welcome po muli dito sa YouTube channel natin. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Sa mga magdo-donate and at the same time for an inspiration, daily inspiration, bisitahin nyo rin po yung Facebook page po natin, Franz Byron. On this vlog, pag-uusapan natin ang iba't ibang senyales na maganda ang feng shui ng tahanan na meron ka, na maganda ang feng shui ng bahay niyo po. Napapansin mo ba minsan na may mga bahay na kahit simple lang, pero parang ang gaan ng pakiramdam, tahimik, komportable at parang ayaw mong umalis. Samantalang may ibang bahay naman na maganda ang pagkadesenyo. Talaga namang binuhusan ng pera. Pero parang may bigat, may tensyon o hindi ka mapalagay. Yung hindi ito aksidente. Kung magtataka or magtatanong kayo, hindi po yan aksidente. Sa feng shui po, ang lahat ng ito ay konektado sa daloy ng chi energy. Ang life energy na umiikot sa labas at loob ng ating tahanan. At ang magandang balita, hindi mo kailangan maging eksperto para malaman kung maayos ang enerhiya sa bahay mo. Mararamdaman mo ito, makikita mo ito, maoobserbahan mo ito. Kaya naman sa vlog natin ngayon, ibibigay ko sa inyo ng mas malinaw at ibibigay ko rin po ang mga halimbawa at konkretong senyales na maganda ang feng shui ng inyong tahanan. Una na makikita ninyo at mararamdaman ninyo ay maliwanag at maaliwalas pagpasok mo pa lang ang inyong entrada. Alam niyo po ba na ang pintuan ang unang sumasalubong ng enerhiya? Kaya naman sa feng shui calendar na binibigay ko buwan-buwan, kasali din doon yung maswerteng petsa, maswerteng araw kung kailan pwede kayong magpalit ng pintuan at bintana. Installation ng bagong bintana at pintuan because our doors and windows are the avenue kung saan dumadaloy, pumapasok yung magandang enerhiya, yung chi energy. Ang pintuan ang unang sumasalubong sa magandang enerhiya. Ito ang tinatawag natin na mouth of the chi. Kung sa pagbukas mo pa lang ay ramdam mo na ang liwanag, aliwalas, linis at lawak ng espasyo kahit hindi naman kalakihan ang inyong lupain at ang inyong tahanan, ibig sabihin, bukas ang bahay mo para sa mga maraming blessings and oportunidad. Kapag ang entrance or entrada ay puno ng mga sapatos, sirang sapatos, ginagamit na sapatos, sirang sandals at tsinelas, ginagamit na tsinelas, mga kahon, mga sako, mga kung ano-anong mga gamit, sirang ilaw, maalikabok na entrance, yon, para kang nagsasabi sa universe, wag muna ngayon, hindi pa kami handa, wag kayong pumasok. Kaya, madalas, pati swerte, nahihirapang pumasok. Ngayon nga, alam nyo na po, gawan nyo ng paraan. Hindi kinakailangan na sa New Year lang ito ginagawa. Pwede natin ito gawin anytime. I would like to refer you to our monthly feng shui forecast. Makikita nyo doon kung kailan ang maswerteng petsa para makapaglinis kayo ng inyong tahanan. Gawin nyo yon sa paglilinis din po ng main entrance ninyo. Simula sa labas ng gate, kung may gate ang inyong tahanan, at bago dumating sa pintuan, main door ng inyong tahanan. Iwasan nyo rin po yung may mga kung ano-anong nakasabit dyan sa dadaanan papasok sa inyong tahanan. O di naman kaya kung ano-anong mga nakasabit dyan sa pintuan ninyo. Pangalawa sa ating listahan, presko, malinis na hangin, at magaan ang pakiramdam. Alam niyo po ba na ang hangin ang tagapagdala ng chi energy?
Kung ang loob ng bahay ay amoy kulob, mabaho, mainit, o di naman kaya mabigat, nagiging stagnant ang enerhiya. Yung parang wala kayong asenso. Lahat kayo kumakayod, lahat kayo nagtatrabaho, pero walang naipupundar. Lahat kayo ay nagsusumikap, pero walang naiipon. Ito ay konektado sa pagkapagod, sakit, at minsan pati gulo, away, o conflict ng pamilya. Kapag pag-uwi mo ay gumagaan ang inyong pakiramdam, parang humihinga ka ng maluwag pagkapasok sa inyong tahanan, ibig sabihin, maayos, maganda ang daloy ng chi energy. Ibig sabihin, maswerte ang tahanan na tinitirhan nyo. Kahit sabihin pa natin hindi sa inyo yan, nangungupahan lang kayo, still you have to consider that as your home and make it as much as possible na maganda ang enerhiya, maganda ang chi energy. Kasi dyan kayo umuwi, dyan kayo nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, negosyo, at kung ano pa man ang ginagawa ninyo sa pagsusumikap sa buhay. Sunod sa listahan natin, walang kalat at nasa tamang command position ang iyong pwesto. What is command position? Pag-uusapan natin ngayon yan ha. Baka ang iba sa inyo ngayon lang makakarinig. Sa Feng Shui po, mahalaga kung saan ka nakapwesto kapag nagpapahinga ka o di naman kaya nagtatrabaho ka. Ngayon, simulan natin kapag nagpapahinga ka. Yung iba sa atin, hindi kalakihan ang tahanan nila. Kaya kung minsan, o di naman kaya kadalasan, sa sofa, sa sala sila nagpapahinga. Ang aking katanungan, nasa command position nyo po ba yung inyong main sofa kung saan kayo nagpapahinga o nagsisyesta? Ibig sabihin, pag command position, nakikita nyo ng direkta ang main door ng inyong tahanan. Ngayon, kung may sarili kayong silid tulugan, sa silid tulugan naman tayo, tingnan nyo naman yung higaan ninyo. Nasa command position ba ito? Hindi ibig sabihin direktang nakalinya sa pintuan. Pero, nakaayos ito na makikita mo kung sino yung lalabas at papasok sa kwarto ninyo. Yon ang command position. Sa makatuwid, ang command position ay kung saan nakikita mo ang pinto nang hindi naman direktang nakatapat, nakaupo o nakahiga dito. Ito ay nagbibigay ng tinatawag natin na subconscious na pakiramdam na kontrol mo ang mga mangyayari at secure na secure ka. Kapag nasa tamang posisyon ka, mas malinaw ang iyong kaisipan o ang pag-iisip mo, mas maayos ang iyong tulog at mas confident ka sa mga gagawin mong pagpapasya o desisyon. Mapa sa buhay mo man ito, sa love life man ito, o di naman kaya sa negosyo. Sunod naman sa listahan natin ay pagbalanse ang yin at yang energy. Masasabi natin na ang inyong tahanan ay isang maswerteng tahanan. Ang Feng Shui ay hindi tungkol sa sobrang dami ng kulay, sobrang dami ng mga pampaswerte, sobrang malaking bahay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng balanse. Kaya naman, paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, di ba? Balansehin natin the 5 elements of Feng Shui. Balansehin natin na hindi overpowering yung kulay, hindi overpowering yung liwanag, at kung ano-ano pa. Kung ang bahay mo ay sobrang liwanag, puro matitigas na materyales, halimbawa puro metal, o di naman kaya po pure wood, puro wood, simula ceiling to wall, hanggang sa floor, hanggang sa furniture, lahat kahoy, at masyadong aktibo ang vibe ng loob ng inyong tahanan, maaaring ma-overstimulate natin ang isang Feng Shui element. Kung sobra namang madilim, malambot, at tahimik na tahimik, maaari namang mawalan ka ng gana o motivation. Hindi ka magiging malikhain, hindi ka magiging produktibo. Ang tamang timpla ng ilaw, ang tamang timpla ng texture at kulay, ang susi
para sa tinatawag nating emotional stability and mental clarity. Kaya, consider na ibabalansehin ninyo the 5 elements in Feng Shui when you apply furnitures, decoration, at kung ano-ano pa dyan sa loob ng inyong tahanan para balanse yung tinatawag natin the yin and the yang energy. Isa sa mga senyales na maganda ang Feng Shui ng inyong tahanan ay maayos ang daloy ng tubig at kuryente. Sa simbolismo kasi ng Feng Shui, water is money. Ang tubig ay pera. Kaya naman, kung napapansin ninyo, bakit ngayong taon gumawa tayo ng whole year water activation? Because sa chart ng taon, walang water element. Kaya we have to do, kung walang water element sa chart, tayo na ang gagawa ng paraan to have a cure for water. So, ang tubig kasi sumisimbolo ng sources, mapagkukunan, sumisimbolo ng pera. At ang kuryente ay enerhiya ng buhay. Ang tumutulong gripo, yung hindi maganda o sirang gripo na may pumapatak, ay hindi lang simpleng sira. Ito ay simbolo na tumatagas ang inyong bulsa, tumatagas ang inyong kayamanan, tumatagas ang inyong resources. While ang sirang ilaw ay indikasyon na kulang ang enerhiya, dimmed vitality, hindi maliwanag ang direksyon. Kapag maayos ang mga ito, ibig sabihin, sinusuportahan mo na tuloy-tuloy-tuloy ang daloy ng kasaganahan at ang lakas o enerhiya ng inyong tahanan. Isa pang indikasyon ay ang masigla ang mga halaman sa loob at labas ng inyong tahanan. Buhay ang inyong mga halaman. Ang mga halaman kasi po ay representasyon ng growth o paglago, expansion, yung paglawak, at renewal. Hindi lang dekorasyon ang mga halaman. Sila po ay buhay na enerhiya. Kaya naman, I always advise, di ba? When we prepare table for our pagsalubong ng bagong taon, I even advise you guys to decorate a fresh flower. And even advise on your offices to put buhay na halaman because that's a different vibe. That's a different energy. Okay? Kaya naman, tingnan ninyo, pansinin ninyo ngayon, observe as far as you can remember, may mga halaman bang nabubuhay na mas malusog sa loob at sa labas ng inyong tahanan. Because these are alive energy, buhay na enerhiya na tumutulong, contributes na mapaganda ang pera, ang daloy ng pera, kalusugan, and of course, a positive energy sa mga nakatira dyan. Kapag ang mga halaman ay luntian at lumalago, sumasalamin po ito ng isang estado ng inyong personal na buhay na umuusad at may pinatutunguhan, may direksyon. Ang patay naman o di naman kaya tuyong halaman sa kabilang banda ay nagdadala ng stagnant energy. Ending, ika nga, katapusan na enerhiya. Kaya kung may mga halaman kayo na patay o nalalanta, ilabas nyo na, itapon nyo na. Hindi rin po maganda na mag-iiwan kayo ng mga paso, plant box or plant pot na empty o walang laman. Kung wala kayong maipapalit dyan, itaob ito. Ilagay lang muna yung soil sa trash bag. Itaob ito. Hindi maganda na you are declaring ending. Kasi patay na halaman o paso na walang laman, flower pot or plant box na walang laman, are telling the same thing to the universe. Ending energy. Katapusan na, wala na. Diba? So, mas mainam, siguraduhin ninyo kung mag-aalaga kayo ng mga halaman o magkakaroon kayo ng halaman, kaya nyo ba itong alagaan?
Pumili kayo ng halaman na pampaswerte na hindi kinakailangan ng matinding pag-aalaga. Hindi sensitive, di ba? May mga halaman na nagsosurvive naman kahit ilang araw na hindi naiinitan, hindi naarawan, o hindi na bibigyan ng tubig. May mga halaman na nagsosurvive ng ganyan. Actually, vlinag ko dito sa YouTube channel natin yung mga halaman na masaswerte na pwede na meron kayo at dapat, actually hindi lang pwede, dapat meron kayo. Pumili lang kayo doon. Isa pang sinyales na maswerte ang inyong tahanan kapag walang mga poison arrows, matutulis na bagay, mapadekorasyon man ito o mga gamit sa loob ng inyong tahanan that are sharp, yung mga nakakatusok na dekorasyon or mga muebles sa inyong bahay, sa inyong espasyo. Kaya tingnan ninyo yung chandelier ninyo, yung wall clock ninyo, baka may parang stingray, parang may mga tusok-tusok siya. Ang matutulis na gamit sa bahay, ang mga sharp corners, exposed na mga beam, yung mga nakikita nyo ang mga beam sa ceiling, o matatalim na mga edges na nakaturo sa iyo ay tinatawag natin na Shia-Chi o poison arrow. Hindi naman natin ito laging napapansin, pero ang katawan natin ay nararamdaman ito. Nagiging sanhi ito ng pagiging irritable ng walang dahilan. Irritated ka palagi, stress ka madalas, at ramdam mo yung tinatawag nating physical discomfort. Kapag ang espasyo niyo po ay soft sa pakiramdam, walang mga matutulis, walang tumutusok, o nag-iipit, mas nagiging relax ang iyong nervous system, nakakapag-isip ka ng maayos, nakakapagpahinga ka ng maayos, nagiging maganda ang decision making mo, kaunti lang din yung mga away-away na nangyayari sa loob ng inyong tahanan. Isa rin sa indikasyon na maganda ang feng shui sa loob ng inyong tahanan dahil tahimik ang kwarto at mahimbing ang tulog mo. Ang tulog ay isa sa pinakamalakas na indicator na maganda ang feng shui ng inyong tahanan. Kung mahimbing ang tulog mo at gigising kang may enerhiya, para kang na-charge, na-recharge, ibig sabihin, supportive ang iyong environment. Ang kwarto na puno ng gadget, computer, television, may malalaking salamin na nakatapat sa kama o sa higaan, o kalat na nagdudulot ng restless energy, parang kulang ka lagi ng pahinga. Sa maayos na feng shui, ang kwarto kasi is a sanctuary, hindi extension ng stress o trabaho. Kaya naman, hindi maganda na gumawa ka ng office corner sa loob ng inyong kwarto. Because when you say office, di ba, andun yung stress natin, andun yung problema natin sa trabaho. I-separate natin ito. Kaya mainam na walang computer, laptop at gadget sa loob ng inyong kwarto. Another thing is television. Television, pag naka-turn off ito, it looks like a mirror. And a mirror creates a distracting energy sa pagpahinga o pagtulog ninyo. Pag naka-turn on naman ito, it creates a more distraction, hindi ka makatulog dahil oras na dapat na matutulog ka, kakapanood ka ng interesting na palabas, ayun tuloy, sinisira mo na yung body clock mo. And many others. Sunod naman ay pumapasok at umuupo ang bisita ninyo ng magaan ang kanilang loob. Natural na dumadaloy ang tao sa bahay ninyo. Siguro, mapapansin ninyo na may mga taong gustong tumambay sa bahay mo. May mga taong gustong mag-relax o di naman kaya they feel at home, they feel relaxed sa bahay ninyo kahit grande ito o di naman kaya kahit simple at payak lang ang buhay, ang tahanan, ang mga gamit ninyo. Maraming tao ang nakaka-appreciate. Maraming tao ang nagtatagal. Hindi lamang isang oras, talagang komportable silang nakaupo. Isa itong senyales na ang chi sa bahay mo is welcoming at harmonious.
Ang bahay na may magandang enerhiya ay hindi lang nagpapasaya sa may-ari. Nagiging magnet din ito ng mga mabubuting tao at magandang relasyon. Ito rin po, pansinin nyo rin po ito. If ang tahanan ay may magandang chi energy, yung bata, infant, okay? Yung bata, below 5 years old, mga batang below 5 years old, pag pinasok sa bahay na may magandang chi energy, hindi sila bugnutin, hindi iyakin, hindi sigaw ng sigaw. Nakakatulog sila, nagiging kalmado lang sila. Pero, isang senyales na walang magandang chi energy at hindi maswerte ang bahay ninyo, kapag ang bata, below 5 years old, pagpasok sa bahay ninyo, bugnutin, iyakin, irritable. Yon. At, tuloy-tuloy ang daloy ng pera at oportunidad pagdating sa aspeto ng pera at kayamanan. Hindi kailangang ultra-billionaire or milyonaryo kayo. Hindi kailangang marangya ang buhay para masabing maganda ang feng shui ng inyong tahanan. Ang mahalaga ay may daloy, may pumapasok tuloy-tuloy, may gumagalaw, hindi stagnant ang pera o kayamanan. Kapag hindi ka ipit, at kahit may mga pagsubok, may mga challenges, may paraan pa rin iyan, ang tunay na indikasyon na aligned ka sa magandang enerhiya sa loob ng inyong tahanan. Ang bahay na maayos ang feng shui ay hindi nagbibigay ng instant na yaman, pero nililinis nito ang daanan para makita mo at makuha mo ang oportunidad na nararapat sa iyo. At binibigyan ka ng pagkakataon na makapag-isip ng maganda at maayos para maging maganda ang pagplaplano at desisyon mo. That will end up as well na maganda ang resulta ng kung anumang pagplaplanuhan mo sa buhay mo. Either mga planong negosyo, expansion, plano sa pag-aaral ng mga bata, and many others, plan on your career. Yon, mararamdaman nyo yun, tuloy-tuloy, may dumarating. Kahit papaano, kahit panahon ng krisis, kahit, alam nyo na gipit na kayo, may dumarating pa rin. And that's the sign that house has a good feng shui. Alagaan nyo yan, ha? Pag ganyan, sa mga nabanggit ko, marami doon ay check. Alagaan nyo ang tahanan na yan. If you are renting out, alagaan nyo yung inuupahan ninyo. But if karamihan sa mga nabanggit ko is X, wala, hindi available dyan sa tinitirhan ninyo, ibig sabihin, magsimula ka nang maghanap ng lilipatan mo. Hindi pa po tayo tapos, may bonus pa tayo. Gawin nyo ngayon, o di naman kaya sa mga susunod na araw kung kailan kaya ninyo para palakasin po ninyo ang feng shui, ang good energy, ang swerte ng inyong tahanan. Una, linisin ninyo ang inyong mga main entrance. Tanggalin yung mga kalat. Hindi maganda po na may mga nakasampay sa pasukan sa main entrance ninyo. Hindi maganda na maglagay kayo ng shoe rack or slippers rack dyan sa entrance ninyo. Dapat open lang yan. Ang nakalagay lang dyan are magagandang gamit, bagay, mga paso ng mga halaman. Yun lang, maliwanag, magandang ilaw. Kahit hindi pa kahit hindi pa sabihin natin na class yung pagkakalagay ng mga kung ano-ano, malinis, nasa ayos, walang mga spaghetti wirings, yun, okay na yun. Di ba? Walang mga nakasampay na 10 taon nang nakasampay dyan. Walang mga nakabitin na kung ano-ano, yun. So, tanggalin ninyo, linisin ninyo para maging malinaw ang daanan ng enerhiya. And you are sending a message to the universe. Welcome, handa na kami. Welcome kayo dito sa aming tahanan. Yun ang sinesend ninyo na message pag maganda, malinis, maliwanag at maaliwalas ang entrance ng inyong mga tahanan. Pangalawa, alisin ang anumang mga basag dahil ang basag ay sumisimbolo ng pagkaputol ng magandang enerhiya, disruption, di ba? Basag na swerte, alisin agad. Basag na plato, basag na salamin. Yung iba, hindi pa tinatapon kasi baka pwede pang kumpunihin. Diba? So, kung wala namang time para kumpunihin, itapon na ito. And, of course, just save na lang para sa palitan nyo ito.
mga plato, alam niyo nung mga gamit dyan, relo, siguro it's so many to mention kung iisa-isahin ko pa. Basta alam niyo na yung mga gamit na hindi niyo na kailangan itabi dyan. Mga sirang cellphone, mga sirang charger, ayan. Yan ang mga bagong henerasyon na kalat ngayon dyan sa inyong mga tahanan. Mga sirang VHS at DVD na hindi na nagagamit, mga sirang TV na hindi nyo na pinapansin, dispose those one. Mga oven toaster na hindi na ginagamit, yan, ibenta ninyo kung nag-work pa ito, pero hindi nyo lang ginagamit, and then i-dispose ninyo na yan. Maglagay kayo ng mga suka na may asin sa loob ng inyong tahanan, sa bawat sulok. Okay, maliit lang na bowl. O di naman kaya, you can recycle. Yung hatiin ninyo, i-cut ninyo yung mga empty bottles ng mineral water. Yun, doon kayo maglagay ng asin at tubig. Just enough lang. Hindi naman masyadong marami. Okay? Sa bawat sulok, kini-cleanse. Ina-absorb nito yung negative energy. Ilagay nyo lang yan within 24 hours. And after 24 hours, itapon ninyo, i-flush ninyo sa toilet ninyo o di naman kaya sa lababo ninyo. Yon. And then yung mga pinagkalagyan, ibalot ito sa trash bag, itapon din po ito. Okay. Ang feng shui ay hindi tungkol sa pamahiin. Ito po ay tungkol sa kaalaman, awareness, kung paano mo inaayos ang iyong tahanan, ang iyong espasyo para suportahan ang buhay na gusto mong likhain. Kapag ang buhay mo ay maayos, ang isip mo ay lumilinaw. Kapag ang isip mo ay malinaw, ang desisyon mo ay tumitino, gumaganda. At doon nagsisimula ang tunay na pagdaloy ng swerte. Dahil sa huli, ang magandang feng shui ay hindi lamang ito nakikita. Ito po ay nararamdaman araw-araw.